Nagsimula ang kwento noong March 28, 1945, araw nang ipinanganak si Rodrigo Duterte sa lungsod ng Maasin, probinsya ng Southern Leyte. Ang kanyang magulang ay kinilalang sina Vicente Gonzales Duterte na isang abogado at inang si Soledad Gonzales Roa na isang guro at civic leader na may lahing Maranao. Ang angkan ng mga Duterte ay kilala ng mga tanyag na politiko na nakabase sa Cebu. Ang ama ni Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay dati nang naging mayor ng Danau, Cebu taong 1945. Taong 1949 nang lumipat ang pamilyang Duterte sa Davao, kung saan dito na nagsilbing gobernador ang ama mula 1959 hanggang 1965, na kalaunan ay naging miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang Secretary of Department of General Services. Ngunit nang mga panahong naglingkod sa publiko si Vicente Gonzales Duterte, ang anak naman itong si Rodrigo Duterte ay naging sakit sa ulo nila nang dahil nga ay minsan na itong naging pasaway at may katigasan. 2 beses na na-expelled si Rodrigo sa kanyang secondary year, kung saan isa sa paaralang na-expelled siya ay ang Ateneo de Davao University High School nang dahil sa naturang pasaway na asal nito o misconduct, bagay na ayon nga't 7 taong pabalik-balik si Rodrigo Duterte sa high school hanggang sa tuluyan na itong nagtapos sa high school department ng Holy Cross College o Pitos. At sa pagpasok ni Duterte sa kolehiyo, dito na niya nakahiligan ang patungkol sa politika at kasaysayan, kung saan kumuha ito ng Bachelor of Arts and Political Science sa Lyceum of the Philippines University sa Manila. At taong 1968, matagumpay itong nagtapos sa kolehiyo na may Bachelor of Arts degree in Political Science. Ngunit kalaunan, kumuha ng pag-aabogasya si Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law at nagtapos ito taong 1972, at sa parehong taon rin ay napasa ni Rodrigo Duterte ang naturang bar examination. At nang maging ganap ng abogado si Rodrigo, dito na siya nagtrabaho bilang professor sa National Police Academy, at kalaunan mula 1977 hanggang 1979, naging special counsel ng City Prosecution Office ng Davao City si Duterte. Naging 4th Assistant City Prosecutor naman ito mula 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983 at 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. Taong 1986 nang mangyari ang kauna-unahang People Power Revolution sa Pilipinas na naglayong patalsikin ng rehimeng Marcos na 20 taon nang namumuno sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law, at nang tuluyan ng mapabagsak ang rehimeng Marcos, dito na muling nanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas, kung saan idineklarang Pangulo si Corazon Aquino. Bagay na kasabay na nito ay inappoint si Rodrigo Duterte ni Pangulong Cory bilang OIC Vice Mayor ng siyudad ng Davao. At kalaunan nga'y taong 1988 kung saan magaganap ang local election, dito na tumakbo bilang mayor si Duterte sa ilalim ng Lakaw Davao banner, kung saan tinalo nito ang dating OIC Mayor Ziza Ferro Respecio by a margin of 6,000 votes. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang mayor ng Davao, di maipagkakailan, balot ng kaguluhan ng lugar, talamak ang presensya ng mga makaliwa at mismong kriminalidad. Ngunit, unti-unting binuhay ni Duterte ang syudad sa pamamagitan ng kamayng bakal na pamumuno, kung saan tuluyan nga niyang napanumbalik ang sigla ng Davao. Bagay na 3 terminong kasunod niyang hinawakan ni Duterte ang syudad ng Davao mula 1988 hanggang 1998. At bilang mayor sa loob ng mahabang panahon, isa sa mga ordinansang ginawa ni Duterte na tinularan rin ng ibang lugar ay ang pagtatalaga nito ng mga deputy mayors na magsisilbing representante sa bawat distrito ng lungsod. At isa sa mga binigyang prioridad ng mayor ay ang mismong mga lumad at muro ng lungsod, kung saan sinisiguro nito na madidinig ang bawat boses nila sa pamamagitan ng mga representante galing sa kanilang panig. At sa pagtatapos nga ng
tatlong magkasunod na termino ni Mayor Duterte, taong 1998, tumakbo bilang representante ng unang distrito ng Davao si Duterte kung saan matagumpay niya nitong naipanalo ang posisyon at nang matapos nga ang unang termino nito bilang kongresista, hindi na ito nagpakita pa ng interes sa naturang posisyon kung saan taong 2001 ay nag-file ito ng kandidasiya sa posisyong Mayor ng Davao kung saan tinalo nito ang dati niyang kaalyansa na si Benjamin D. Guzman. Taong 2004 nang muling ma-re-elect si Duterte kung saan tinalo niya muli si Benjamin D. Guzman at sa taong 2007 solong nakuha ni Duterte ang posisyon ng dahil walang ni kahit sino mang kumalaban sa kanya. Bagay na muli ngang naipanalo ni Rodrigo Duterte sa pangalawang pagkakataon ang tatlong magkasunod na termino mula taong 2001 hanggang 2010 at isa nga sa pinakamaipagmamalking proyekto ng kanyang termino ay ang paglunsad dito ng Davao City Central 911 Emergency Response kung saan may katumbas na serbisyo ng mga 911 Emergency Response ng Amerika. Bagay na ang naturang Davao Central 911 ay hindi lamang kauna-unahan sa Pilipinas kundi sa buong Asia at pangatlo sa buong mundo kasunod ng Amerika at Canada. At taong 2015 nang pumanglima ang syudad bilang World's Safest City na sa kasalukuyan naman ay pumapangalawa na ito bilang safest city sa Southeast Asia. At nang dahil nga sa naturang kamay bakal na pamumuno ng mga Duterte sa Davao, tiningala nga ito hindi lamang sa kanilang lungsod kundi sa buong bansa. Taong 2016 nang naging bukamlibig na ng sambayanan si Mayor Rodrigo Duterte kung saan hangad ng mga taga-suporta nito ang pagtakbo niya sa national position. Bagamat ilang beses mang tinanggihan ni Duterte ang panawagan ng publiko, tila hindi pa rin ito naging dahilan upang siya'y tantanan ng mga ito. Bagay na dito na nga bumuo ang mga taga-suporta niya ng signature campaign na pumalo ng milyong bilang at isang malawakang campaign rally na naghihikayat sa mayor na tumakbo. Bagamat nagtapos man ang candidacy filing for presidency kung saan walang Rodrigo Duterte na lumutang, di pa rin nawalan ng pag-asa ang mga taga-suporta nito. At kalaunan nga, November 23 taong 2015, formal nang inanunsyo mismo ni Rodrigo Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo under PDP laban.